Kanlas, hintayin natin magdilim. Andiyan na sila, Commander Bato! Kumusta ka na, Commander Pando? Mabuti naman, Commander Freddy. Commander, ano gagawin natin dito sa mga bihag natin? Kailangan natin sila. Kapalit ng buhay ng mga kasamahan natin bihag nila. Kaya ka muna. Dito muna ako. Sabi ni Supremo, sa ikalawang buwan, ililipat ka raw ng ibang lugar. Baka sa Bicol. Bakit kaya, Commander Pando? Kung kailang pamilyar na sa akin ang lugar na ito, saka naman ako ililipat. Napamahal na sa akin ang mga tao dito. Kaya kung maaari lang po, pakiusapan mo si Supremo na kung pwede, bigyan ako ng 6 na buwan bago ko ilipat. Kaya mo, pakikiusapan ko si Supremo. Salamat po, Commander. Rivera, Castor. Sarge! Hindi pa tayo mapapasa sa bahay para mag-happy-happy? Antok muna, chicks! Hayaan mo. Sasabihin ko kay Sir. Sir! Congratulations, Sergeant Aguilar. Thank you, Sir. Talagang maaasahan ang inyong team. Isang tangkat na naman ng mga rebelde ang inyong nalansag. At hindi lang yun. Pati sina Rivera at Castro ay inyong nailigtas. Buenas lang, sir. Malaki yun huwang naitulong nila Canlas, Reyes, Santos at De Lara sa tagumpay ng aming misyon, sir. Pero 3 sa aming mga kasama ng minalas. Nagbuwis na naman tayo ng buhay, sir. Talagang gano'n, Aguilar. May sinumpaan tayong tungkulin. Nakataya ang buhay natin para sa katahimikan ng ating bayan. Kinalulungkot ko lang, sir, kung bakit tayo mga Pilipino nagpapatayan. Mahirap po lunukin ang katotohanan. Nakadugo mong iyong pinapatay. Hanggang kailan kaya to, sir? Hanggang may kadugo tayo nag-i-interes na ibagsak ang ating gobyerno. Kung pakinggan sila sa katwiran nila, maintindihan kaya sila ng gobyerno, sir? Matagal na silang pinakinggan, Aguilar. Pero hindi sila nauunawaan, sir. Malalim ang gusto nilang mangyari. Labag sa lumikha sa atin ang batas na ito. Kaya lang, tayo ang natasang mag-alaga ng batas na ito. Alam niyo, sir, tuwing bago ako matulog, palagi kong pinagdarasal na sana dumating ang araw na tayong mga Pilipino magkasundo-sundo na. Gayon din ako, Aguilar. O bueno, pababayaan ko na kayong mag-inuman at magsaya. Kaya lang, huwag na kayong lalabas ng kampo. Dito na lang kayo sa loob at nang maiwasan ninyong gulo. Sir,
Alam niyo kung minsan, naiisip ko, tayo maglaban para sa bayan. Nagbibuwis tayo ng buhay araw-araw. Pero ang mga opisyalis natin ang nagkakaroon ng karangalan. Binibigyan naman tayo ng karangalan pag may mga accomplishments tayo, ah. Oo nga, Sarge! Pero sawa na ako sa papuri. Doon lang sa bataan, puro papuri na ako eh. Ang kailangan ng tropa ngayon ay pera! Kailangan natin yumaman! Di ba Castro, Santos, Rivera, Delara? Huh? Delara, nagsasalita ako, sumunod ka! Oo na, tumahimik ka lang. Sige, sige. Cool ka lang. Tinataasan naman sweldo natin, ah. Oo, tinataas. Pero katiting lang, hindi nga makabili ng babae sa binibigay nilang increase eh. Ha? Aguilar, may katuwiran silang lahat. Hoy, huwag ka na makialam dito, ah. Kinahihiya ka naman naka-uniforme tulad namin. Wala akong pakialam kung ikinahihiya niyo ako. Ito lang masasabi ko sa inyo, mamamatay kayo, mahirap pa sa daga. Bali ng mahirap pa sa daga, may karangalan naman. Kagangalan, ulul. Liya! Sumunod ka! Liya! Putula ko ng diya! Liya, wala ka mo ito, takas ako. Ay! Dalara! Pag nakalabas ako dito, yari ka sa akin! Huwag na to, may pahabol pa. Ikaw kaya, Kanlas? Ang utak mo kaya nasa ulo? O nasa talampakang inaapakan mo? Tarantado ka, Kobo! Hindi ako bobo! Koko ka! Come to Papa! Alam mo, Delara, kapag lasing pala ako, hindi ka mukha siyoko eh. Kawig mo si Gretchen Barreto! O talaga? Total, hindi tayo payagan pumunta dun sa bayan, sa kabaret. Ikaw na lang sasayaw ko! Oo nga. Okay ba, sweetheart? Oo nga, Kanlas. Akin na kayong kape! One more time! Sir, ba't di kayo sumama sa kanila? May problema ba kayo, sir? Wala. Baka makatulong ako. Naalala ko lang girlfriend ko. Ako nga rin, sir, eh. Sumulat siya sa akin. Ang sabi niya, pag hindi ko raw tinigil ang pagsusundalo ko, break na raw kami. Kumusta siya, Doc? Kung gusto niyo humaba ang buhay niya, kailangan sa lalong madaling panahon makabitan siya ng pacemaker. Makakatulong yan sa puso niya. Oo, Doc. Kailangan kita dito. Ngunit buhay ng ina mo ang nakataya. Hindi kita dapat pigilin. Maraming salamat, sir. At maraming salamat din sa tulong na ibinigay niyo. Wala yon. Ang kailangan ko ay bumalik ka kaagad. Yes, sir. Sige, alis na ako. Ingat, Sarge. Sige, Sarge. Pagpasensya nyo na ho tong konting may tutulong namin sa inyo. Salamat. Ayos lang, Sarge. Sige, ingat kayo, ah. Uy, nakakaingit ka naman, Sarge. Mabuti ka pa. Maamoy mo ng Maynila. Eh kami, andito lang kami. Pagbalik mo naman, Sarge, oh, kwento mo naman sa amin kung anong kulay ng Maynila, ha? Pabor lang, Sarge. Pasalubungan mo kami ng... Ha? Anong... Alam mo na yun, lalaki ka rin eh. Sige. Sige, ingat sila sa'yo. Ayos! Wala na si Sarge.
Makakapang-babae na tayo. Sumama kayo sa akin mamaya sa kabaret. Kabaret? Magtitipon tayo. Pupunta tayo sa ang langit. problema, sir. Okay, sir. Tara, tara. Kuya! Nanay! Kuya! Kuya ang nanay! Kuya ang nanay! Nay? Nay? Bobby, sabi ng doktor kailangan daw siyang operahan para malagyan ng pacemaker. Malaki-laking halaga rin ang kakailanganin. Kung gusto mo, Bobby, isasanla ko muna ang bahit lupa ko para matulungan kita. Wag na ho. Ako na hong bahalang gumawa ng paraan. Rex? Oh, Bobby! Kamusta Kailan na? pa dumating, ha? Kanina lang. Tama, break time ko. Di ka doon tayo sa kantin mag-usap. Tara. Grace, Marie, Arnold, kababata ako. Si Sergeant Bobby Aguilar. Hi! Hi! O, Bobby, upo ka. Mahigit 1 taon ka nang hindi umuwi, ah. Oo nga eh. Anong order niyo? O, Bobby, ano gusto mo? Kape. O, 1 kape raw. Ganun na rin ako. Nabalitaan ko ang tungkol sa nanay mo. Kamusta na siya? Eh, yun nga sabi ng doktor eh, kailangan siya lagyan ng pacemaker. Habang maaga pa. Abutin nga ng 100,000 piso ang gastos eh. Ang laki pala ng kailangan mo. Nasaan ang manager niyo? Sir Bill. Walang mangyayari sa inyo kung susunod na kayo! Labas lahat ang pera! Hold up daw! Walang kikilos sa masama! Ano ba? Bilisan nyo! Oh, Pare, ikaw nang bahala magpaliwanag sa mga pulis na ikaw yung mari sa mga yan. ba't ako lang? Abala lang yan sa lakad ko eh, saka maraming investigasyon. Sige. Bobby! Father, Kawa ka ng Diyos. Mano po, Father. Kawa ka ng Diyos. Kumusta ka na, Bobby? mabuti ba, Father? Matagal tayong hindi nagkita. Pati nanay mo, bihira na rin mapasyal dito. May sakit ho siya sa puso eh. Kailangan lagyan ng pacemaker. Ganon ba? Hayaan mo, pagdadasal ko siya. Kumusta naman ang pagsusundalo mo? Mabuti naman ho, Father. Pero, minsan ho, naiisip ko. Umalis na lang sa serbisyo. Parang hindi ko na ho kaya makipaglaban eh. Natatandaan pa ba? Nung bata ka? Nung sakristang kita? Opo. Noon eh, kahit na minsan,
hindi ko nabalita ang nasangkot ka sa anumang basagulo. Kaya ngayon, nagtataka ko at iniisip ko kung paano kang naging sundalo. Paging Dr. Lorilla. Dr. Lorilla, please proceed to the medical dispensary. Kailangan bukas sa Sumakaloy maoperahan na nanay mo para mailagay ng pacemaker. Dok, magkano ho ba gagastusin para sa operasyon? Hindi bababa sa 100,000 piso at kailangan makapag-down ka ng 30%. Bobby, good morning. Mr. David, presidente ng bangkong pinagtatrabawan ko. Sir, O sige, Bobby. sige po. Bobby, ipinagtapat ko na sa kanila na kung di dahil sa'yo, hindi masusugpo ang mga hold-upper. Kaya ako nandito, Bobby. Dahil ipinagtapat sa akin ni Rex ang problema mo. Nais kitang pasalamatan at tulungan. Salamat ho. Ginawa ko lang naman ang tungkulin ko eh. Sana lahat ng military katulad mo. Alam kong may tungkulin akong tumanaw ng utang ng loob sa'yo. Sagot ko lahat ng gasto sa operasyon ng nanay mo. Salamat. Res! Dilara! Matulog na kayo. Kami nang magbabantay kay Jacobo. Dilara! Talaga bang matapang ka? Sinusubukan mo ba ako? Napupundi na ako sa'yo ah. Sinabi kong matulog ka na. Sige! Eh di matulog. Yan. Yun lang pala eh. Kokok! Jacobo! Jacobo! Hindi mo ba alam na sa bukas o makalaway, itatapon ka na dun sa tabaw? Pagkatapos, doon naman sa bigutan, mas lalong wala ka ng kapag-apag-asang makatakas, kaibigan. Kaibigan, iharap muna ako sa military court. Pwede ko pa rin pagtanggol ang aking sarili. Kung matalo ako, tanggal ako sa serbisyo. Okay lang yon. Bitay ang hatol mo, Jacobo. 3 ang pinatay mo. Hindi ko na rin iintindihin yon. Matagal pa bago ako bitayin. Kakailanganin lang madaming testigo. Ang importante, makatakas ako. Kailangan makausap ko yung bayaw kong Muslim. May malaking trabaho bibigay sa akin. Ano? Kidnap for ransom na naman? Eh, yun ang tiyak na pagkakakitaan ng malaki. At madaling trabaho. Alam mo, Kobo, wala ka talagang kadala-dala eh. Hindi ba't sumabit ka nga doon sa unang mong trabaho? Eh, paano? Puro gago yung mga kasamahan ko. Kung kayo siguro ang kasama ko, siguro walang sablay. Kikita pa tayo ng todo-todo. Huwag na kayo magpakabayani. Hindi naman kayo pagagawa ng monumento dyan eh. Dito sa lakad nito, pinakamababang kikitain nyo, 100,000 piso. Higit sa 10 babayang mabibili nyo nun. Eh, kung magkamali kayo, matigo kayo ng mga rebelde. Hoy, Kanlas! Gamitin mo utak mo! Huwag mong apakan! Nang tanggihan mong iniaalok ng itay, akala ko may iniisip kang hindi mabuti. Alam mo ba, lalo mo siyang pinahanga. Dahil sa lakas ng determinasyon mo. Alam mo, Bobby, ikaw ang lalaking hindi tumatakbo sa responsibilidad. Hindi nga raw ako nagkamali ng lalaking mamahalin. Dahil ang isang lalaking mapagmahal sa ina at mga kapatid ay tiyak na magiging isang mabuting asawa. Bobby, bakit? May nasabi ba akong masama? Wala. May mga bagay lang na gumugulo sa isipan ko. Ano yun? Ang kalagayan ng inay, ang kinabukasan ng mga kapatid ko, at ang alalahaning matagal ka na naman maghihintay sa akin. Nakapaghintay ako noon. Makapaghintay pa rin ako ngayon. Reyes! Mukha kang gusto! Take over!
Yan ang gusto ko. Ginagamit yung inyong utak. Kaya mo kayo, mga bata. May utang na loob ka sa amin, Jacobo. Pero hindi ko maisip-isip kung bakit napakadali mo kaming nakumbinsi ng mga tropa para tulungan ka makatakas. Pero sisiguraduhin mo lang, Jacobo, na pagdating sa Maynila, ay wag na wag mo kaming oonsin ng mga tropa ko. May isang salita ako, Kanlas. Sa kulungan pa lang, wala akong isinigaw sa mga kasamahan kong kumidnap sa mayamang inchik sa Iligan. Alam ko yon. Mga bata, yayaman na tayo! Ate, nandito na si Inay! O paano, Bobby? May duty pa ako eh. Pare, salamat ah. Nay? Wala yun. Parang hindi naman tayo magkaibigan. Di, parang utol na trato ko sa'yo. Sige. Sige, ingat. Okay. Alam niyo, Nay, nagluto po ako ng paborito niyong ulam, yung sinigang na baboy, tsaka yung paborito ni Kuya na pinakbet. Talaga? Ah, O sige nga, matikman. sandali lang ho mag-ahay na ho ako. Nay, ngayong nandito na kayo sa bahay, panatag na loob ko. Ang ibig mo sabihin, babalik ka uli sa Mindanao? Sa Makalawa ho. 2 linggo na ho ako nandito sa Maynila eh. Baka mauwal na ako. Kung ako lang ang masusunod, anak. Ayoko na sana magsundalo ka. Oo nga naman, kuya. Dito ko na lang. Okay naman ang kita mo nung araw dito eh. Mahirap ang trabaho dito eh. Mas maganda kinabukasan ko sa pagsusundalo. Pero hindi ba delikado doon? Lagi ko nababasa sa dyaryo. Lagi rumigera sa Mindanao. Tahimik naman sa lugar namin eh. Tsaka mababait ang mga tao. Pero minsan hindi mo talaga maiwasan na mapalaban sa rebelde. Doon nga ako kinakabahan eh. Kapag nababalitaan ko napapalaban ng mga sundalong katulad mo. Hayaan mo. Mag-iingat na lang ako. Dahil alam ko naghihintay ka. Ngayon siguro, naniniwala ka na. Na kahit ano, ipagkakaloob ko sa'yo dahil mahal kita. Ako konsensya nga ako eh. Hindi ko alam kung tama ba tong ginawa natin. Alam mo naman hindi pa ako handa magpakasal. Bobby, sinabi ko na sa'yo. Pwede ako maghintay. Alam ko naman babalikan mo ako eh. Alam mo rin, na wala akong ibang mahal kundi ikaw. Kaya mo, 2 taon na lang. Matatapos na sa high school si Larnie. Pwede na tayo magpakasal. Totoo? Pangako yan. Sasama ako sa iyo, Anton. Hindi pwede, delikado. Buhay ng anak ko ang nasa panganib. At kasalanan mo. Kung binigay mo ang parte ni Ruben, hindi mangyayari to sa kanya ngayon. Sa palagay mo, kung ibinigay ko kay Ruben ang parte niya noon, ay mararating natin ang ganitong kalagayan sa buhay? Nang dahil sa salaping yon, nakapagsimula tayo ng negosyo. Nakilala natin si General. Kailangan bang ulit-ulitin ko sa'yo? Na 30% lang ang parte natin sa kayamanan. At ang 70% ay kay General. Huwag mo kalilimutan. Front lang niya tayo. Alam ko, Antonio. At lalong hindi ko nakakalimutan. Sasama ako sa'yo para makasiguro na ibibigay mo yung parte ni Ruben. At para makatiyak sa kaligtasan ng anak ko.
Bakit wala pa ang kuya niyo? Ano po bang paalam sa inyo? Mamamasyal daw sila ni Leonor, di ba? Nanood lang ho ng sine yun. Nay, magpahinga na ho kayo. Masama sa inyong mapuyat eh. Ako na lang ho maghihintay kay kuya. Hindi rin naman ako makakatulog eh. Hihintayin ko na lang. Nasaan na kaya ang itay niyo ngayon? Boss, andyan na sila. Hayop ka, Ruben! Nasaan ang anak ko? Mas hayop ka! Dinoble cross mo ako eh! Ibigay mo yung party ko! Bibigay ka anak mo! 30% lang ang party mo! Ngayon ang gusto mo yung buong halaga na dali natin? Dapat lang! Niloko mo ako eh! Ginamit mo sa negosyo pati party ko! Paano ang interes? Anton, ibigay mo na yung pera. Huwag ka na makipagtalo. Dionisio. Ito, Ruben! Kalahating ₱1,000,000! Ilabas mo ang anak ko! Ilabas ang bata! Mami! Junior! Ipadala mo sa bata mo ang pera. Kapalit nitong anak mo. Dionisio, ibigay mo sa kukok na yan. Mami! Asim, alam mo na ang gagawin mo. Leonor, halika na. Leonor, sabing halika na eh. Leonor! 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 Leonor, anak ko! Leonor! Ay! Boss! Hanapin niyo ang hayop na Ruben na yan! Hanapin niyo! Patayin niyo! Patayin niyo yan! Leonor! Leonor!
Kuya, tapos na ang operasyon. I'm sorry about your son. Ginawa ko na ang lahat ng aking magagawa. Nailigtas ko ang buhay ng inyong asawa. Pero dahil sa tama ng bala sa kanyang spinal cord, mapaparalyze siya habang buhay. Minor! Dadalhin pa siya sa ICU. Junior. Junior. Junior, patawarin mo. Oh. Junior. Junior! Wala, Arnie. Ha? Quiet. Ba't hindi niyo ayusin ang pagtupi ng gamit? Opo, Inay. Alam mo, Isabel, bala ko na rin maging sundalo eh. Para magkasama kami ni Bobby sa Mindanao. Boyet, pakilagay mo nga itong gamit. Oo, kuya. Anong oras ba ang alis mo bukas, anak? Alas 8 po ng umaga, kailangan nasa pier na po ako eh. Pagdarasal ko, anak. Na sana sa Maynila ka na madestino para naman magsama-sama tayo. Nay, huwag na kayong umiyak. Masama sa inyo yan eh. Larnie, Boyet, alagaan niyo mabuti ang inay ah. Pag nagkaroon ng problema, sumulat kayo kagad sa akin. Opo, Kuya. Paano naman, anak? Kung malakas lang ako, hindi mo na kailangan magsandalo. Hindi mo na kailangan lumayo. Anak ko. Anak ko. Oh, mukhang hindi yata magandang timing ko eh. Nagkakaiyakan kayo eh. Bakit ba? Ano ba nangyari? Anong kailangan niyo? Ba't kayo nandito? Para alisin kayo dito sa lugar na ito. Magbabagong buhay tayo. Pwede tayong magnegosyo at mamuhay ng matiwasay. Kalahating milyon itong dala ko. Hindi namin kailangan yung pera niyo, lalo na kung galing sa masama. Eh, sa masama o sa mabuti galing ito, ang importante, nandito ako. At ito, magagamit natin para mabigyan kayo lahat ng magandang kinabukasan. Di namin kayo kailangan, umalis na kayo dito! Bobby! Bakit, Nay? Gusto niyo pang bumalik sa kanya? Nay, mamili kayo. Meron kayo anak. Pero wala kayong asawa. O may asawa kayo. Pero wala kayong anak. Nay, sumagot kayo. Gusto niyo ata bumalik sa kanya eh. Bobby! 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 Ruben! Bastos ka! Kinakausap kita, tinatalikuran mo ako. Pasalamat ka, naging ama kita. Kunti lang. Kung hindi, ano? Bakit? Matigas na buto mo? Ha? Kaya mo na ako? Kakasa ka ba? Bobby! Pwede naman mag-usap kayo na maayos. Maayos? 10 taon siya nawala. Nasaan ka? Nung nangailangan si Boyet ng gatas. Nung nangailangan sila kainin ng damit at gamit para sa eskwela. Nung natake kayo sa puso, nasan siya? Huwag mo ako sulutin! Anak lang kita! Tatay mo ako! Baka nakakalimutan mo! At yung 10 taon, huwag mong bilangin! Yung pagkukulang mong yun! Pinagsisiyan mo na yun! Lahat ng ginawa ko para sa inyo! Para magkasama-sama tayo uli! Para mabigyan kayo lahat ng magandang kinabukasan! Pagkatapos ganyan ang iaati mo sa akin! 10 taon
taon kami nagtiis! Tama na. Handa kami magtiis pa! At lalong hindi namin kaya tumanggap ng salapin na galing sa masama! Tama na. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Tama na. Wala yung anak na Diyos. Tama na. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Kailangan lutasin mo ang problemang yan. Baka sumabit ka. Nakakaya kay General. Tandaan mo, konsehal. Kapag ako ang pumasok sa problema, sinisiguro kong makakalusot ako. Boss, pinapatawag niyo raw ako. Hansim, gusto kong pumunta ka sa Manila. Hanapin mo si Ruben. Ang gusto ko, patayin mo ang buong pamilya niya. Tandaan mo, Hansim, ayokong may matira ni isa man sa lahi niya. Kapag nagawa mo yan, babayaran kita ng 100,000 piso. Ibang laban lang sa Manila, boss. Hindi natin hawak ang mga pulis doon. Baka sumabit lang ang mga tauhan mo. Mapahama ka pa. Hindi problema yan, Hansim. Kumuha ka ng tao kahit ilan. Babayaran ko kahit magkano. Marami akong kilalang suspended ng pulis sa Maynila. Jack, tatanggapin lang ang trabaho yan. Ayoko ng puro dada, Hansim. Ang gusto ko ay sa lalong madaling panahon. Oo, boss. Sweetheart, gusto mo nang kumain? Tita Karing, dalhin na natin siya sa dining room. Sabay na kami kakain. Sige. Alis na ho ako, Nay. May pakikiusap lang ako sa iyo, anak. Kung pwede lang sana, patawarin mo na ang iyong ama. Hangad lang naman niya mabigyan tayo ng magandang kinabukasan eh. Alam kong mahal niyo ho siya, Nay. Siguro, darating din ang panahon na mapapatawad ko siya. Abi! Alam mo, kung ako lang masusunod, dapat umalis ka na sa serbisyo eh. Ingat ka, ha? Tamang-tama ang dating nyo. Merong ipatatrabaho si Antonio Torres. Malaking halaga to. Alam kong kaya ito kaysa sa mga tauhan ko. E ano namang klase trabaho? May papapatay siya. Magkano naman ang ibabayad niya? 100,000 piso. Wow! Ang laking halaga niya na. Sino ba yung kukuk na yan, ha? Kilala ko siya sa pangalang Ruben. Dati niyang kasama sa negosyo. O ano? Naniniwala na kayo? Mas malaking kikitain dito kaysa dyan sa pagsusundalo nyo. Hoy, panindigan mo yan ang obo. Kaya dapat tuparin itong bayaw mo Muslim. Ha? Tama si Kanlas sa Kobo. Pinagpalit ko ang uniforme ko dahil sa pangako mo. Relax lang, pretty boy. Don't panic. Okay?
Sir, Ano nangyari sa'yo? Napalaban ba kayo? Sir, si Canlas, Rivera, Santos at Castro. Tinakas nila si Jacobo. Sir. Mabuti dumating ka, Aguilar. Sir, totoo ba sinasabi ni Delara? Oo, apat sa kasamahan mo ang pinatay nila. Kaya rumadyo ako sa Regional Command sa Maynila para hanapin natin baba ang order of battle sa kanilang lahat, lalo na kay Jacobo. Eagle 1, this is Eagle 2. Eagle 1, this is Eagle 2. Kami in Eagle 1. Go ahead. Nilusob ng mga rebelde ang Barrio Simol. Kailangan namin ng reinforcement. Teo! Halugugin ang mga paligid! At baka may nagtatago pa dyan! Sige! Ha? Ang pinaglalaban namin, kailanman ay hindi maaaring ibagsak ng inyong gobyerno! At hindi ako papayag na magkaroon ng sundalo dito sa Mindanao! Tandaan ninyong mabuti ang sasabihin ko! Kailanman ay ayaw na ayaw ko makakita ng sundalo sa lugar na ito! At kung hindi, ganito ang sasapitin nila! At kayong lahat, madadamay! Ano yun? Anong putukan yun? Magsigalan kayo! Pasasabugin mo ang ulo mo!
Good morning, Leonor. Breakfast? Dadaling ko siya sa Amerika. Tita Caridad. Hahanap ako ng espesyalista doon. Doon ko siya pagagamot. Kahit magkano pa magasta ko. Gumaling lang siya. Kuya, good morning. Gusto ko raw kausapin ni Hasim. Boss, kasama ko na, si Jacobo. Dati militar. Siya lang ang pwedeng pagkatiwalaan ko sa pinatatrabaho mo. Ang mahalaga, Hasim, ay malinis ang trabaho. Ayokong masasabit ako. Ayokong ako mapapahamak. Iba kami mga militar magtrabaho. Malinis. Wala kami sinasabit at binabayaran nyo kami. Kailan nyo gusto magtrabaho kami? Sa lalong madaling panahon. Kailangan namin ng paunang bayad, kalahati ng kontrata, para naman matuwa yung mga bata ko. Hasim, kumuha ka ng 50 mil kay attorney. Bigyan mo sa kanya. Pero ito, tandaan mo. Sagot mo siya. Yes, boss. Oo, dyan ako ah! Ano ba? Oy, kayong mga bata, doon kayo sa likod. Ako dyan sa harap. Sige na, si nanay dyan sa harap. Mga asyong, pagdating ho ni Bobby, pakibigyan na lang sa kanya ito. May lamang pera ito, tsaka sulat. Ngayon, kung tanggapin man niya o hindi ang pera, ang importante, sana mabasa niya yung sulat. Saan mo naman dadalhin ang pamilya mo? Sa Isabela? Aling ano, pwede ba magtanong? Po, ano ho yun? Sama dito nakatira si Robel Aguilar. Si Mang Ruben po? Ayun, doon po. Ako mo! Ayun! Yan ba? Yan ba? Yan ba? Nakasundan ako. Nino! Mga tauhan ni Antonio Torres. Robert, ano ibig sabihin ito? Robert! Bakit ba ka? Robert, iatras mo! Robert! ₱5 milyon. Dadaling ko sa Maynila para ipapalit ng dolyar. Ide-deposito sa kanyang bangko sa Hong Kong. Balikan mo na lang bukas, konsehal, at bibigay ko sa'yo. At, pakisabi mo na rin kay General na pinag-iinitan tayo ng bagong provincial commander.
Hindi problema yon. Tinitiyak ko sa'yo. Wala pa isang buwan. Nasa ibang probinsya na yon. Buti naman. Kasim, Boss, tapos na yung pinatatrabaho niyo sa amin. Wala kami tinirang buhay. mabuti. Bukas na bukas bibigay ko yung kabuuan ng bayad sa kanila. At isa pa, gusto ko dito muna sila sa Bataan. Para nakakatiyak akong hindi nila ako sasabit. Hindi problema yon. Ibilang mo lang kami sa private army mo. Pasa mo na lang sa amin ang lahat ng mabibigat mong trabaho. Kami nang bahala ron. Boss, maasahan sila. Hindi sila kilala sa lugar natin. O sige. Basta't dalhin mo muna sila sa hideout mo. Dahil ayokong bumabandera muna sila sa bayan. Boss, sino ba yung pinatay namin? Sa lahat ng mahirap pagkatiwalaan. Yung taong chismoso. Are you trying to question our effectiveness, Sergeant Bobby Aguilar? Mukhang minamaliit mo kaming mga pulis. Hindi naman sa ganun, sir. Pero hanggang ngayon, wala pang resulta yung investigasyon nyo eh. Hindi ganun kadali yan, Aguilar. Hindi katulad ninyong mga sundalo. Sa bundok, kapag may baril, subversibo na. Pwede na ninyong patayin. Kaming mga pulis, kailangan pa namin ng ebidensya. Dadaan pa sa korte. Kapag mapera at maimpluwensya pa ang kalaban namin sa katapos-tapusan, kami natalo, may kaso pa. Hindi naman kami basta-basta pumapatay eh. Binibigyan din namin ng human rights sa mga rebelde. Ang pagkakaiba lang natin, kayo, kayang paikutin ng mga mayayamang kriminal. At yung iba pa sa inyo, nabibili. You talk too much, Aguilar. Pasalamat ka. Pareho tayong nasa serbisyo. Pero ito tatandaan mo. Kahit sundalo ka, hindi ka pwedeng kumilos ng hindi namin alam. Dahil pag ginawa mo yan, ituturing kitang kriminal. At doon mo patunayan kung kaya mo akong bilhin. Kapitan, pasensya na po kayo. Siguro maski kanino mangyari ang nangyari sa pamilya niya. Baka pagsasalita po ng hindi maganda. Naiintindihan ko siya. Tayo na, Bobby. Happy birthday, Nanay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Nanay. Nay, alam niyo ba? Kayong pinakamagaling, pinakamaganda, at pinakamabait na nanay para sa amin. Happy birthday, Nay. O kuya, kain na tayo. Kain na, kain na, kain na. Ang plato mo. Okay. Kain na. Yan. Hoy, kumabit ka dito. Patawarin mo ko, anak, kung 10 taon ko kayong iniwan.
Nagtago ako dahil sa kasong bank robbery. Dinouble cross ako ni Antonio Torres sa parte ko, kaya hindi ako nakabalik sa inyo. Si Antonio Torres, ang gambling lord ng Bataan. Bobby? Kung ano man ang binabalak mo, Bobby, paano na ako? Ayokong mawala ka sa akin. Meron sana akong gustong ipagtapat sa'yo, Bobby. Ano yun? Buntis ako. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ito magiging dahilan para pigilan kita. Kung mawawala ka man sa amin na magiging anak mo, papalakihin ko siyang may ibang pananaw sa buhay. At kung magiging lalaki siya, hindi ko siya papayagang maging sundalo. Dito sa Bataan ako pinanganak. Dito na rin ako nag-elementary at nag-high school. Alam mo, Bobby, simula nang mamatay ang mga magulang ko, nakipagsapalaran na ako sa Maynila. Hanggang sa maging security guard ako. Kaya ang pupuntahan natin dito sa Bataan, mga pinsan ng nanay ko. Si Chocarding ko ay dating pulis dito sa Bataan. Kaya kilala niya si Antonio Torres. Oh, kape muna kayo. Si Antonio Torres ang gambling lord dito sa Bataan. Kalaban din ni Mayor ang taong yan. May mabigat na koneksyon sa isang general at sa isang mataas na politiko. May sarili din siyang private army. Bobby, mahirap banggain ang taong yan. Mang Karding, sa nangyari sa pamilya ko, kahit sinong demonyo pa siya, babanggain ko. O, umpisa na natin ang unang bola. Ang numero, ha? Numero 32. O, tingnan nyo. Ang susunod na numero 29. Ay, pare, panalo ko. Oo, pare. Nako! Sinasabi ko nga ba ako, boy? Tama hinala ko. Si Antonio Torres nga, ang gambling lord dito sa lugar na ito. Sa palagay mo, sino kaya ang padrino nilang militar? Ha? Tanlas, alam mo, isang bagay na ayaw ni Torres ay ang taong chismoso, katulad mo. Hoy! Kokok! Hindi ako chismoso. Makulit lang ako. Chismoso, makulit. Iisang klaseng tao lang yun. Makahaba ang dila. Sige, umorder pa kayo. Sige, sige. Konsyal, si Mayor. 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 Good evening, Mayor. Pwede ba kita makausap? Tungkol saan? May balita ako. Na isa ka raw sa nakaperol kay Antonio Torres. Mayor, huwag kayong magbibintang kung wala kayong pinanghahawakang ebidensya. Darating tayo dyan. Ipabot mo tuloy kay Torres. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipasasara ang kanyang sugalan. Makakarating, Mayor. Konsyal, mag-iingat ka. Isasabit kita riyan. Boss.
Boss. Gusto mo raw akong makausap? Tungkol kay Mayor. Anong tungkol kay Mayor? Hindi raw siya titigil hanggat hindi na ipasasara ang mga pasugalan mo. Lalo na weteng. Kung talagang napakahirap niyang pakiusapan, madali naman tayo magpalit ng mayor eh. Kung gusto mo, titiyakin ko sa'yo. Bukas na bukas eh. Iba na ang mayor dito. Di ba, Sim? Ako, Bo. Kanlas. Okay. Si Mayor. Gusto ko ang bata mo to. Malaki sayang. Sandali lang ako, Bo. Mag-iingat ka rin sa bata mong yan, ha? Baka pati ikaw, eh. Magandang gabi, Mayor. Magandang gabi naman. Tuloy ho ba, Ray Dalan, Mayor? Tuloy tayo. Sasama ako. Hindi ko titigilan ng Antonio Torres na yan hanggat hindi ko na ipapakulong. Asim, tena. Leonor, matulog ka na. Nasaan si Antonio Torres? Sino ka? At ano kailangan mo sa kanya? Ako si Bobby Aguilar, anak ni Ruben Aguilar. Naniningil ako ng pautang. At ikaw pa may ganang maningil? Huwag ka na makialam dito, baka madamay ka pa. Bakit hindi? Gayong pera lang naman ang dahilan kung bakit ang mga taong walang malay ay nadadamay. Nakikita mo ba ang babaeng ito? Ang ama mo may dahilan kung bakit sinapit niya ang kalagayan niya. Wala akong pakialam sa pera nila at wala akong kinalaman sa nangyari sa pamilya niya. Pinatay ng ama mo ang anak nila ni Antonio. Mabuti pa sana, dinamay na niya ang buong pamilya. Paano naman ang pagpatay niya sa pamilya ko? Gumaganti ka, ganun ba? Dahil masakit ang ginawa niya. Magpalit kaya kayo ng katayuan ni Antonio? Siguro,
Siguro mas masakit kung nakikita mong unti-unting naghihirap ang mahal mo sa buhay. Na ang mismong may katawan ay gusto nang mamatay. Pero walang magawa. Kung talagang balak mong patayin si Antonio, nakikiusap ako sa'yo. Unahin mo na ang babaeng to. Tama lang ang ginawa mong pagpapatawad. Dahil ang Panginoon Diyos lamang ang may karapatang bumawi sa buhay ng tao. O nga po, Father. Kaya minsan po naiisip ko. Siguro kaya nangyayari ito sa pamilya ko. Dahil sa dami na napatay ko noon bilang isang sundalo. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Ni ang iyong pagiging sundalo. Matagal-tagal din namang nagkasama tayo. Kilala kita. Humigit kumulang, alam kong ugali mo. Hindi ka katulad ng ibang sundalo na ginagawang pasis ang kanilang uniforme na sa ganon, malaya silang makagawa ng masama. Ikaw, makamatay ka man, yan ay atas ng tungkulin mo. Pero Father, kayo na mismo nagsabi na ang Diyos lang ang may karapatang bumawi ng buhay ng tao. Pero paano mo maiiwasan yun? Sa pagiging sundalo ko, bagal lang palagi kong dala. Mapapatawad pa kaya niya ako? Siguro imposible yun, Father. Bobby, anak, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng kani-kanyang papel na gagampanan dito sa ibabaw ng lupa. Gaya ko, isang pare, ikaw naman sundalo. Pero sa kabila ng napakalayo ng agwat ng papel na ating ginagampanan, narito tayo, magkalapit na magkalapit, nangangahulugan lang, na nais ipadama sa'yo ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, na pinatatawad ka niya dahil sa ginawa mong pagpapatawad. Sa Panginoon walang imposible. Maaaring ang mga nangyari sa buhay mo ay pagsubok lang kung gaano ka katatag. Father, hanggang kailan kaya niya ako susubukan? Habang ang tao'y nabubuhay dito sa mundo, kailangan maging matatag. Kaya magpakatatag ka, anak. Opo, Father. Bobby! Anak! Ipaalala ko lamang sa iyo, ang pagkakalikha sa'yo ng Diyos ay siya niyang regalo sa iyo. Ngayon, kung ano ang gagawin mo rito sa mundo, ay siya mo naman regalo sa Kanya. Isabel, alis na ako sa pagkasundalo ko. Magpapakasal na tayo. Alam mo, Aguilar, hindi ganun kadali. Sir. Ang mabigyan ka ng honorable discharge sa pag-alis mo sa serbisyo.
Kailangan may mabigat kang dahilan. Bakit hindi mo muna pag-isipan? Kailangan ng pamahalaan ang isang sundalong katulad mo. Mabigat ho talaga ang dahilan ko, sir. Malalaman nyo na lang pagdating ng araw. Yan lang kayo! Yan lang kayo! Mr. Torres! Mr. Torres! Sir? Don Antonio Torres, totoo ho ba yung nakalagay sa dyaryo? Ano ang masasabi niyo? Sandali lang. Nagmamadali Konsyal, kami. ikaw na ang bahala rito sa mga kaibigan natin taga-presa. Tama na. Iyo. Tabi lang, tabi. Sandali lang. Wala akong balak mag-artista, kanya kung maaari sana ayokong kinukunan ako ng litrato, ha? Saka na yan. Ang usapan natin, wala kang ititirang ugat. Si Bobby! Si Sargento Aguilar! Walang sinabi at binatbat niyang si Bobby Aguilar. Sisiw na biskwit pa. Kilala ko ang pagkatao niyan. Walang kakwenta-kwenta. Mababaw lang kilabot niyan. Ano, kailan natin siya pipitasin? Sibakin na natin siya! Kalas! Ano? Kakalas na kami sa grupo. Alam mo kung bakit? Dahil hindi na namin kaya sikmurain ang pinagagagawa natin. Hindi ko kayang patayin si Sergeant Aguilar. May utang na loob din ako sa kanya. Hoy! Gising! Mga kukok! Baka nakakalimutan ninyo na isa rin ako sa mga kasama na nagligtas sa inyo sa mga rebelde. May utang na loob din kayo sa akin. Iba na ang buhay ninyo ngayon. Hindi na kayo mga sundalo, mga gago. Ngayon pa kayo makakonsensya kung kailan namasakir na natin ang buong pamilya ng Bobby Aguilar na yan. Pweh! Hoy, Canlas! Ano? Kung alam ko lang na pamilya ni Sergeant Aguilar yun, hindi na sana ako pumayag. Sobra na ang kayupan natin. Nang dahil sa pera, wala na tayo sinasanto. Hindi na namin to kaya, Canlas! Pweh! Mga tarantado! Puro kayo mga inubil! Hoy, petty boy! Puro kayo mga utak-ipis! Huli na ang mga pagsisi ninyo. Kung gusto nyo magpakasantok at magpakaanghel, huli na ang lahat. Dahil hindi tinatanggap mga kukok na katulad nyo sa langit ni San Pedro. Kung gusto nyo kumala sa grupo, itayin nyo! Doon kayo magpaalam kay Jacobo! Huwag sa akin! Sige na, lumakan tayo! Paalam tayo! Jacobo! Kakalas na kami sa grupo. Ganun ba? Ayos lang. Magbiro na kayo sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Suma-imperno nawa ang mga kaluluwa ninyo, mga kukok! Kaibigan! Pinahanga mo ko! Hindi ko akalain gagawin yon. Don't panic, Coco. Oh! Koko! Ipadadala ko ang mga papeles mo sa main office. Ipalalakad ko kay Rex ang mga licenses mo to be a security guard in this bank. And for the meantime, you can work here as a messenger. Maraming salamat, sir. Boss, wala raw ho doon. Pero ayon dun sa napagtanungan ko, baka nandun daw sa bahay ng nobya niya, yung pakakasalan niya, dun sa kabilang kanto. Kakasal na raw sila sa Makalawa. Sige, sakay na. O ano, bagay ba sa akin? Oo, bagay na bagay sa'yo. Ang ganda. Nakakaingit naman. Kailan kaya ako makakapagsuot ng ganyan? Eh di pakasalan mo na si Robert para makapagsuot ka na rin ng ganyan.
Ay nako Isabel, may kasabihan tayo na kapag isinukat ang damit pang kasal, may masamang mangyayari. Hindi na uso ngayon yan. Iba ng panahon ngayon eh. Hindi na tumatalab yung pamahiin nyo noon. Oh, kumain na kayo. Baka lumamig yan. Asan si Bobby? Asan si Bobby? Bobby! Wala! Asan? Asan? Wala ang tarantado. Wala. Don't panic, Coco. Hindi natin pwedeng yariin yan dito. Maraming tao. Kunin mo yung babae, susunod yun sa atin. Laban! 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 Ito ba ang mapapangasawa ni Bobby? Ha? Hello, sweetheart. Ganda mo. Wow! Sabihin mo kay Bobby, nagagamitin ko muna ang asawa niya. Ha? Come to Papa! Hindi ako dadalhin! Boss, tsaka nasusunod dito si Bobby Aguilar. Para sundan ng mapapangasawa niya. Wala akong pakialam sa mapapangasawa niya. Gawin niyo kung ano gusto niyong gawin sa babaeng yun. Rapin niyo! Patayin ninyo! Gusto kong maramdaman niya kung ano naramdaman ko sakit. Dahil bago ko lagutan ng hininga yung hayop na yan, gusto kong pagsisihan niya kung bakit siya naging Aguilar. Bobby, walang bantay ang buong paligid. May ibig sabihin yan. Ako na munang papasok. Dito ka lang. Sige, ingat ka. Dalhin dito yan. Sige, lakad. Ikaw pala ang anak ni Ruben Aguilar. Matapang ka rin bata. Hindi ako nagpunta rito para makapagsubukan ng tapang. Balik niyo na sa akin si Isabel. Wala naman siya kasalanan sa inyo eh. Nasaan siya? Huwag kang mag-alala. Makikita mo rin siya. Yun ay bago kita patayin. Sana hindi na kita pinatawad sa ginawa mo sa pamilya ko. Kung alam ko lang na ganyan ka kasama, pinatayin na lang kita. Yan ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa mo. Dahil ako ang taong hindi marunong magpatawad sa aking kaaway. Asim, talin siya kay Jacobo. Para naman makita niya ang babaeng pinakamamahal niya. Ang gusto ko ipahirapan niyo ng gusto yan. Bago ko siya sintensyahan bukas. Tara! Sige mga pare, inom ng inom. Okay. Oh, ito na pala sila eh. Madali, sasabihin ko kay Jacobo. Sige. Oh, wala na kayo. Ha? Boss, ano yan? Oh, ano yun? Diyan na siya siya. O, ito na. Sige, lakad! Sige!
Nasaan si Isabel? Huwag ka mag-alala. Nandun lang siya. Nakikukuk lang siya. Ano? Nahuli ka rin pala, Coco. Ano ginawa niyo kay Isabel? Pasensya ka na, Aguilar! Napakaganda kasi ng bata mo! Kaya natukso ko! Siyempre, nilig ko! Pagkatapos, pinatay namin siya! Gusto ba kita? Gusto ba kita, bata mo? Ito siya! Ito! Isabel! Isabel! Okay ba? Okay ba, Aguilar? Okay ba? Papatay nila! Papatay nila! Papatay nila! Panik! Ang pili ni Don Antonio, pahirapan lang siya. Huwag papatayin! Gil! Okay, we're going. May nabala dyan! Aguilar! Papatayin kita! Papatayin kita, Aguilar! Papatayin mo na! Dalawa! Ayun ko ah! Yes, boss! Papatay pa to. Okay, tayo na. Alam mo, Aguilar, kung sa Mindanao, hindi ka napatay ng mga Muslim na rebelde. Titiyakin ko sa'yo na dito, isa lang ang buhay mo. Kawawa ka naman. Initi ako sa'yo, Rex, na dito dinala si Bobby. Dahil ito ang killing fields ni Antonio Torres. Isabel! Pare, sandali lang ha, jijingle lang ako. O akong bahala. Balik ka kagad, ha? Kalagan mo ako, dali! Isabel! Diyos ko! Wala naman akong kasalanan na. Bakit nangyari sa akin ito? Isabel! Patawarin mo ako. Diyos ko. Bakit nangyari sa akin to? Isabel!
Ano? Ayun nyo! Oh, boss! Tara! Aguilar! Aguilar! Ano? Ginagaya ka na! Lumabas sa sarungga mo! At magsabayin tayo! Aguilar! Nasaan ka na? Labas na, Aguilar! Bulaga! Patay ka, Koko! Patay! Koko ka! Huwag mo akong gugulatin ako mo! At baka makapatay lang kita! Ano? Nayari mo ba si Aguilar? Padulas! 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 Nakatakas eh! Ako po! Kamlas! Di ako pumapatay na nakatalikod! Dapat lang, kaibigan. Dahil kung hindi, hindi ka spawn! Tama si Kanlas! Ang bumabaril sa nakatalikod ay traidor! O paano, Aguilar? Nakaharap na kami, ha? Huwag mo kaming tratraidorin, ha? Tama-tama ang pwesto nyo! Para kayo nasa impyerno! Ngayon naniniwala na ako. Kayo nga ang hari ng mga demonyo dito sa lupa! Hoy! Si Jacobo ang hari ng mga demonyo! Demonyito lang ako! Demonyito ka nga, mas mahaba naman ang sungay mo kaysa sa akin. Huwag na kayo magtalo! Hinihintay na kayo ni Satanas sa impyerno!
Bobby, mas mabuti pa siguro. Alisin na natin dito ang bangkay ni Isabel. Hindi pa tapos ang laban namin, Antonio Torres.
Napatay niyo na. Hindi pa nga, kuya. Sa mata ang buo ng tarantado ka eh. Eh sa pusa. Gago ka pala eh. Pati ikaw naniniwala sa pusa. Gagawin kong kuting ang Aguilar na yan. Hindi ako dapat bumubuhay ng kalaban! Maswerte ka, Aguilar! Pusa lang ang may siyam na buhay! Pero titiyakin ko sa'yo, isa lang ang buhay mo!